Hello friends! Welcome to my YouTube channel where we share God's Word for God's glory. If you are new to my channel, please consider subscribing and hit the bell notification and click all to receive updates. Magandang buhay po. So, panibago na naman pong pag-aaral ang ating pong tatalakayin ngayon pong oras na ito. At sa oras pong ito, tayo po ay nagtatalakay doon po sa sinasabi ko ng Biblia, sa aklat po ng Roma. So, ang Roma po ay pinag-aaralan po natin isang taon na. Sa aklat po ng Romans chapter 1. At nasa bahagi na po tayo ng verse 24. At basahin ko lang po yung sinasabi po doon sa Roma chapter 1 verse 24. Sa wikang Ingles, ESV Translation Bible, sabi dito, "Therefore, God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves." Sa Tagalog po, ang sabi po doon sa verse 24, "Kaya dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili." Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. So, ang ating pong title na pinag-aaralan po, ating patuloy na pag-aaralan ay ang salitang impenitent sinner. Sa Tagalog, ayaw na magsising makasalanan. Mensahe ko po ngayon, na nais ko po sanang sabihin sa bawat isa sa iyong panunood ngayon ay sa ganitong pangungusap. Kasalanan mo sa Diyos ay ilapit upang buhay na magulo ay makadako sa pagbabago. Hindi hayaan ang puso at buhay mo ay hindi makadako sa Panginoong Jesucristo. So, yan yung nais ng Panginoon. Na tuwing tayo nagkakamali at nagkakasala, hindi hayaan manatili doon sa ating kasalanan na nagagawa. Kung hindi, tayo ay lumapit at tayo ay lumako sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanong ko sa bawat isa, bakit kaya hinahayaan ng Diyos ang ayaw magsising makasalanan? Pinalaki ko na po yung unang bahagi nito na sinasabi ko doon dahil una sa pagnanasa sa puso. Purity in the heart. No, yung pagnanasa ng ating mga puso. So dito sa talatang ito ay sinasabi ni Pablo yung parusa ng Diyos dahil sa pagkakaroon nila ng tinatawag na ibang Diyos. Ito yung unang bahagi, idolatry. So sinabi ko nga yung word po doon na unang bahagi, therefore God gave them up. So hinayaan ng Diyos sa kanilang kalagayan. So 3 beses na binanggit sa talata po ng verse 24, verse 26, verse 28 na may magkakaugnay. Sa ibang salin, yung salita nga, God gave them over. God letting them. Hinayaan sila ng Diyos. So hindi lamang may ibang Diyos sa unang bahagi, ang tatalakayin natin kundi yung pangalawang bahagi. So yung pangalawa po, dito ko po yung tanong, bakit kaya hinayaan ng Diyos ang ayaw magsising makasalanan? Dahil sa pagnanasa sa puso. Pangalawa po, dahil sa paglapastangan sa kanilang katawan. Dishonoring of their bodies. So matapos sabihin ni Pablo ang usapin ng pagnanasa ng kanilang puso, hinayaan sila ng Panginoon. Maliwanag po doon sa ating mga pag-aralan na at binigay kong talata kanina ng isang makasalanang ayaw magsisi o impenitent sinner na dapat lumapit sa Panginoon. Kasunod naman nito ay tatalakayin ko ngayon ang isa pang kasalanan na ginugusto ng tao na kinapupuutan ng Diyos. Ano ito? Dishonoring God. Saan nalalapastangan ng Diyos? Sabi doon ni Pablo sa talata ng verse 24 sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral, of their bodies among themselves. Dahil alam ni Pablo ang Roman Empire was a land of idolatry and immoral na ginagawa noon na talamak o masasabing
laganap na sa buong imperyo. Ang sabi nga ni Ed Landry sa kanyang aklat about the Book of Romans, some historians say of the emperors of the Roman Empire were homosexual. So pinatunayan po ito na makikita natin na sa panahon po ng unang siglo, 1st century AD, sa 12 emperor, ay sinasabi na 11 doon ay homosexual. So ganyan yung sitwasyon noon na dahilan upang magkaroon ng malaking impluensya sa Roman Empire na laganap na noon pa man sa kanilang kapanahunan. Ang sinasabi rito ni Pablo ay isa itong paglapastangan sa Diyos. Sabi nga ni Martin Bucay, when we see such as a thing, we do not simply say, one day God will punish the society. Rather say, God is already punishing that society by letting it get into such as a state. He has taken His restraining grace away. Ganyan nagiging manhid yung kalagayan nila sa sarili nilang kahalayan, kaya hinahayaan sila ng Diyos. Pero hindi nais ng Panginoon na sila ay manatili doon sa kanilang kalagayan, kundi ang nais ng Panginoon upang makita nila yung buhay na malayo sa Diyos at ano yung buhay na ikaw ay nasa Panginoon. Kaya ang punto ko lang na nais kong sabihin dito sa atin, ng pagtanggi o pag-ayaw sa kasalanan ay dulot ng buhay na binago ng Panginoon. Ngunit ang isang taong tumatanggi o ayaw magsisi ay nagdudulot ng kahihiyan sa Diyos. Napapalayo sa tinatawag na biyaya ng Panginoon. Ang ginagawa ng kaaway sa buhay mo, sa buhay ng mga tao, o sa sino man, kung ikaw ay mananatili sa ganitong kalagayan. Kaya ang nais ng Panginoon, huwag nating hayaan na ito yung manguna sa atin. Ito yung manatili sa atin, hindi tayo nagsisisi sa nagagawang kasalanan, lalo na ang paglapastangan sa Diyos. Kaya sa ganitong kalagayan, ang sitwasyon ng taong ito, ay masasabi ko, sa salitang palasak ay binabastos ang Diyos. Gusto mo ba na binabastos mo ang Diyos? Itong pagbabastos sa Diyos. Dahil ito yung mga bagay na paglapastangan sa Kanya. Kaya ang Diyos ay napupuot sa gumagawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Kaya sila hinahayaan ng Panginoon sa kanilang kalagayan na nagdadala sa tao, papalayo sa Diyos. Kaya kahit ikay manalangin ng manalangin, gumawa ka ng mabuti sa iba, tuwing ginagawa mo pa rin ang mga bagay na ito, hindi ibig sabihin pinabayaan na ng Diyos ang bagay na yun o binawliwala na ng Panginoon. Kundi isa itong paglapastangan na nais ng Diyos na ikaw ay magsisi. Kaya huwag mong hayaan na ang katawan mo ay lapastanganin dahil ito'y kasuklam-suklam sa Diyos. Mismong ang Biblia ang nagtuturo nito. At sinabi nga doon sa iglesia ng Tiatira na mayroong mensahe. Mababasa po natin po yan sa aklat po ng pahayag. Anong sinasabi po sa aklat po ng pahayag? 2, talatang 20. Revelation chapter 2, verse 20. Ang sabi doon, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na tinatawag ang kanyang sarili na propeta at kanyang tinuturuan at nililinlang ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Kaya po maliwanag po yan ang sinasabi ho sa Biblia na hindi pinapahintulutan maging sa mga iglesia at maging sa buhay ng bawat isa. Kaya huwag mong hayaan na ang puot ng Diyos, the wrath of God, ang siya mong maranasan, kundi ilapit mo sa Diyos kung ikaw man ay nasa ganyang kalagayan. Hindi pa huli, kaibigan, o ikaw na nanonood ngayon kung ikay nasa ganitong sitwasyon,
may oras pa at panahon na ibinibigay ang Diyos sa iyo upang ikaw ay mapawalang sala sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya. Kaya huwag mong hayaan ng buhay mo ay katulad ng hindi nagsisising makasalanan. Impenitent sinner. Kaya ikaw na nanonood ngayon at nakikinig ngayon, ilapit mo ang buhay mo sa Panginoon. Ano mang Jezebel ng buhay mo, ibig sabihin, yung paglapastangan sa katawan na ayaw ng Diyos, na hinahayaan mo, nawa hindi ito ang manatili sa buhay mo katulad ng isang hindi nagsisising makasalanan, upang ang buhay natin ay makatungo sa Panginoon. Ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa iyo, kapatid. Mangyari sa ating lahat. Kaya panalangin ko na ito ay mapigilan yung buhay na ganyan. Ito man ay nagagawa mo at ikaw ay nagsisi na para hindi mo na muli itong mabalikan, lumakad ka sa kabanalan ng Diyos. Ito yung gusto niya na mangyari at bigyan mo siyang parangal sa iyong katawan. Ipagamit mo ang buhay mo para sa kalwalatian ng Diyos. Anong sabi ho doon sa unang Tesalonica 4:4 na ang bawat isa sa inyo ay matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. So, isa ito sa makita natin na nais ng Diyos. Kaya sa tuwing ikaw ay bumabalik doon sa buhay na ayaw ng Diyos, ito ang lagi mong tandaan. Yung kabanalan at makapagpaparangal para sa Panginoon. Kaya nakakalungkot. Diba? Alam po natin na marami hong mga binata at dalaga aktibo sa panambahan. Pero nung sila ay nag-asawa, nawala na sa Panginoon. Pero may mga tao naman na sa kanilang kalagayan, sa kanilang pagmiministeryo, ay napariwara, diba? At nasnadaig ng mga gawa ng kaaway sa buhay nila. At ngayon, diba? Mga binata at dalaga, sila ay nagsasama sa isang bubong na hindi alam ng magulang. Nung na ayaw ng Diyos. Tinatago. Ngunit alam natin sa Diyos, hindi natin ito maitatago. Kapatid, huwag mong lapastanganin ang iyong katawan. Ulitin ko, nais ng Diyos. Bigay mo ito na magdudulot ng kabanalan at parangal sa Diyos. Hindi kita hinahatulan sa iyong sitwasyon ngayon. Nais ng Diyos na ikaw ay magsisi makasalanan. Ayaw ng Diyos ay hayaan niya mapariwara ka at dumating ka sa puntong hirap ka na tsaka kalalapit sa Diyos. Ngayon ang panahon. Ngayon ang oras ng pagsisisi. Huwag mo nang ipagpabukas pa o huwag mo nang hintayin yung mahirap na sitwasyon sa buhay mo upang ikay sa ayos at nawa sa bawat isa na nakikinig ngayon, patuloy mo na ipagamit ang buhay mo sa Diyos. Nawa ang kabanalan at pagpaparangal at kapurihan sa Diyos mo ibigay at sa lahat ng iyong ginagawa, ang Diyos ang mabigyan mo ng kalwalatian. Kaya panghamon ko sa iyo na bago tayo manalangin, ipaayos mo ang buhay mo sa Panginoon. Alam nyo, sa tunay na sitwasyon ay madalas tayo po'y may darating pong mga bisita o may in-expect ka na pupunta sa iyong bahay, kadalasan doon lang nagkakaroon ng paglilinis ng kanilang tahanan, pag-aayos. Dahil alam nila ay mayroon darating na bisita o kaya okasyon lang. Di ba? May okasyon, handaan na magaganap. Nawa po sa ating mga buhay, hindi po maging ganyan. At higit sa lahat, sa usapin po ng ating spiritual na buhay. Hindi pang okasyon o pang may bisita lang na tayo naghahanda, kundi sa araw-araw ng buhay natin, patuloy tayong lumalapit na mayroong pagsisisi. Sa bawat oras, ipatama natin ang buhay natin sa Diyos. Katulad ng taong laging humihingi ng tawad sa Diyos. Sa tuwing tayo'y nakakagawa ng kasalanan. Hindi ang tularan ng isang impenitent sinner
na ayaw magsisi ng kasalanan. So bilang aking pangwakas ay ang impenitent sinner o hindi nagsisising makasalanan, ulitin ko po ay hinahayaan ng Diyos sa kanyang puso, bunga ng kanyang karumihan na nagagawa. Hindi dahil ang Diyos ay pabaya, kundi hinahayaan siya upang sa sukdulang kalagayan, lumapit siya at magbalik loob sa Panginoon. At pangalawa, ito'y paglapastangan sa kanyang katawan. Ngunit ang Diyos, ibig niya, ulitin ko po, bago tayo manalangin, lumakad tayo ng merong kabanalan sa ating mga buhay. Kalangalan ay paggamit ang buhay mo sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. So muli po, maraming salamat po sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Naway ito po'y nagbigay liwanag at maging mabunga sa buhay po natin sa paglakad sa ating araw-araw na pamumuhay. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras po ito. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin na sa tuwing kami nagkakasala, humingi kami ng tawad sa iyo. Bagamat may mga pagkakataong iniisip namin na sobrang sama ko, hindi na ako mapatawad ng Diyos. Panginoon, alam ko na Ikaw ang Diyos na hindi nagtatanim ng sama ng loob. Dahil hindi yan ang iyong karakter. Hindi Ikaw ang Diyos na nagtatanda na wala na kaming kapatawaran. Subalit, Ama, salamat Panginoon, alam ko na bagamat kami nagkakasala, nakagawa ng kamalian, kay Diyos na handa magpatawad sa amin. Patawarin mo po kami, Panginoon. Maging o Diyos sa nakikinig ngayon, kung siya ay nakakaranas ng kalagayan ng paglapastangan sa kanyang katawan, siya ay pumapatol sa kapwa lalaki o kapwa babae, na ginagawa niya, nakahalayan, na hinayaan niya sa kanyang sarili. Lord, turuan mo siya na mabago ito at nawa ang kanyang katawan ay paggamit niya na may kabanalan at kapurihan sa iyong pangalan. At panalangin ko rin, Panginoon, sa mga kabataan na hanggang ngayon ay nagsasama na hindi pa kinakasal. Lord, wag mo silang hayaan na napastanganin nila ang kanilang katawan at hayaan nila na sila'y magpatuloy sa pagkakasal. Na o Diyos, may isaayos din ang kanilang buhay. At panalangin ko, Panginoon, na ang buhay ng bawat isa, ano man ang iyong kalagayan, kapatid, patuloy mo yung ilapit sa Panginoon. Panginoon, salamat po, Diyos, sa pagpapaalala sa amin at pagtuturo ng iyong mga salita. Naway nagbigay itong liwanag, nagbigay ng kaunawaan sa amin, at magdulot sa amin ang panibagong antas ng aming paglilingkod. At upang kami, O Diyos, ay makalakad sa kabanalan at pagpaparangal sa iyong pangalan. Purihin ang dakila mong pangalan. Ito pong nilalapit namin sa iyo. Mayroong pagsisisi, mayroong pagdulog sa iyong harapan. Ang buhay namin, Panginoon, baguhin mo, ayusin mo, turuan mo, Panginoon, na sumunod sa iyong pangalan. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. So salamat po sa mga dumako po sa aking channel. At kung ikaw ay nice pa na makapanood ng iba kong mga videos, at yung now na dito, maaari mong mapanood doon sa aking live. At nawa ay patuloy tayong matuto ng salita ng Panginoon. At kung ikaw naman yung napagpala, pwede ka mag-comment diyan at magsabi ng mga patotoo na nangyari sa iyong buhay. Nawa ay nakatulong ang aking channel at maging sa buhay ng bawat isa at sa mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo sa kaluluwalhati ng ating Ama sa Langit. Naway samahan tayo at patubayan tayo ng Banal na Espiritu Santo na siya magturo, manguna sa atin upang ang buhay natin ay makalakad sa kanyang katwiran. At ito ang nais ng Panginoon bilang isang pinawalansalang makasalanan. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po muli si Pastor Ariel Nicolas na nagsasabi sa inyo, purihin ang Panginoon.